kababayan, nakapag-merienda na po ba kayo? Meron na po ba kayong lakas? Ito lang naman po, maikling announcement ko sa lahat po. Kasama yung mga nakaupo dyan sa paligid. In 30 minutes time, aatakin natin! Antayin mo kayo! Nakaupo tayo na mag-handa sila! 30 minutes time! Mag-ready na kayo! Salamat! Itutuloy ko lang saglit ha bago ko matapos. Bago ko ito tatapusin. Bago ko ito tatapusin, yan dalawang yan hindi kasagutan ng pag-resignan. Si Martin hindi kasagutan ng pag-resign. Gusto na nilang magtakpan. Alam niyo ba bawat kain natin ang babayan natin ang buwis kung saan nila dinala sa bulsa? Ha? Ito, alam ko maraming nanonood. Pakinggan ninyo ito. Na tayo mga maliliit na manggagawa, hindi pa hawak ang sweldo, niloloko na tayo. Sila ang nauna na kinabang sa sweldo natin bago tayo. Kaya dapat panindigan tayo, ipakita natin ang lakas sa manggagawa. Dahil ilan lang ang mayayaman kaysa atin manggagawa. Maraming salamat sa ating lahat. Mabuhay kasama isot! Mga kababayan, dumating na po tayo sa punto na kinakailangan na natin kumilos. Handa na ba tayo lahat? Handa na ba tayo pababayan ng pangag? Handa na ba tayo? Handa na tayo? Mula rito, tayo ay lalakad sa palasyo ng Malacanang. Doon na daan! Doon na daan! Bigyan po natin ng pagkakataon si former USEC Attorney Arlen Buwan. Magandang hapon po sa kanyang lahat. Mamamayang Pilipino na may malasakit sa bayan, aking inaalay ang awiting ito. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal sa puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin ko'y gagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong hirap. Mga kababayang Pilipino na nagmamahal sa ating bansa, aking hinihimok na tayo ay magkaisa at sumigaw na Marcos resign! 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 Marcos! Ikaw ang dahilan sa sakit ng bayan ngayon. Kung baka ikaw ay isang cancer, salot kaya dapat bilang isang cancer ng bayan, salot sa bayan, dapat ikaw ay mawala na at dapat kang mag-resign na. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Ang bayan ko'y gagampanan, Pilipinas kong hirap. Maraming salamat po! Mabuhay Pilipinas! Sama! Tumungo kayo! Tumungo dyan sa mga nagtatanggol! Magmamarka tayo! Papunta lang Mindanao! Sundan niyo ang basta sa harapan! Sundan nagtatakbo! Tatlo! Maganda na kayo! Mag-handbox na tayo! Advance! Abante! Tabi na magsalita rito!
Ngayon naman po mga kasama, ito talagang isang lehitimong maisog. Dahil since day one, kasama natin, isa po sa National Executive Council member na hakbang na maisog, biglang pugay, lumalaban sa putang ina Comelec. Walang iba, kundi si Atty. Glenn Cholo! Po sa inyong lahat, salamat for coming here today. Magsimula muna ako, bago muna ang lahat. Huwag niyong tawagin presidente yan. Mandaraya yan eh. Kaya hindi ko tinatawag na presidente si Marcos dahil ako mismo, testigo, tinaya niya yung eleksyon niya. Ang promotor, sabi pa ni Lisa, partner daw niya in everything eh. Partner din sa Mandaraya. Sila yung dalawang mag-asawa eh. Natandaan nyo, sinabi kong inamin ni Lisa Marcos sa harap ko. May meeting ako sa may-ari ng Smartmatic. Pero hindi ka pwedeng sumama. Tinuro pa ako. Dahil galit na galit sila sa'yo. Ito kasagsagan ng kampanya noong 2022. O si Lisa Marcos nakipagkonsato sa Smartmatic para dagdagan ang boto ni Marcos. Para dumikit sa boto ni Inday Sara. Tapos, nung birthday ni Marcos, sinabi ni Lisa, partner ko siya in everything. So, pati yung daya, kasama si Marcos, alam niya. O kasi partner in everything sila eh. Pero ito, ikwento ko, iba pa to. Mandaraya yan ha. Huwag niyong tawaging presidente yan. Pag tinimad natin na bumaba siya, dapat lang siyang bumaba. Dahil hindi siya totoong halal na taong bayan. Noong kasagsagan ng kampanya, nandun ako sa headquarters nila sa Mandaluyong. Yung blue na building dyan. Kaya Amalos pala daw yun. Itong palapag yan. Ang level ko, ang security level ko hanggang tawag ako doon sa parking lot, bumaba ako doon. Ang sinabi niya, attorney, may NBI agent ako na gusto makipagkita kay Bongbong. Ito yung tumulong sa kanya na itago yung pagrawit sa kanya. Na itago siya doon sa issue ng Napoles. So ibig sabihin, si Marcos ay kasama doon kay Napoles. Kasi tinago ng NBI agent na yun yung involvement ni Marcos sa kay Napoles, sa scam ni Napoles. Kaya Marcos, huwag kang magmalinis. Napoles pa lang, dawit ka na doon. Tapos dito ngayon sa flood control. Di ba ikaw ang pamot? Ikaw ang nandyan nakaupo sa Office of the President. Ayoko talaga tawagin itong Mandaraya na ito na Pangulo. Ang budget ay dumadaan sa iyo, ikaw ang may final say. Pipirmahan mo para maging batas o hindi. Pinirmahan mo yung mga flood control projects na yun. Pananagutan mo, Mr. Marcos. Pananagutan mo yan. In fact, pinagyayabang mo. May 5,500 flood control projects ka. Tapos, pinahaan agad. Hindi ba pumasok sa isipan mo, sa kukuti mo? Something must be wrong. Bakit pinaha tayo? Nag-cloud seeding si Lisa Marcos. Ito mga kababayan, itong flood control para sa inyong kalaman, hindi lang ito ang Record side po tayo. Hindi ako aalis dito. Ay, makinig mo na kayo. Nating hayop na yan. Lahat ng politiko takot na sa atin. Kailangan natin tuldukan ang pagnanakaw nila sa ating pera. Dahil ngayon, dahil pinaghirapan natin yan lahat.
Dugo at hawig, bawat pansit kanton binibili mo, may buwis yan. Tama! Bawat sigarilyo, mas malaki ang buwis ng sigarilyo. Yung Red Horse, meron yan. Halos lahat. Ang kulang na lang, baka umabot tayo sa punto na baka may metro na yung ilong natin at may buwis na rin yung hangin na hinihinga natin. Kaya sige, kaya huwag natin palampasin ang pagkakataon na to. Galing ang taong bayan, lumabas tayo, pabagsakin natin yung hayop na yan. Marcos Rizal! Resign! 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 Ang Marcos, isa pa, yung anak mo, daawig din sa blood control. Sige, pamaya na lang. Lumakas na ulan. Mga kababayan. Sector. Mula po sa labor sector, nariyan po ang ating kasamahang Anglo. Nahanda rin po ipaglaban ang ating inang bayan. Magsama-sama po tayo. Lulusin mo ba tayo? Ayan, dumarami na tayo. Marcos, umalis ka na dyan habang may pagkakataon ka pa. Putang ina ka. Mga kabayan, Anglo Sector Labor. At kami po nila mga kabayan. Sector. Mula po sa labor sector, nariyan po ang ating kasamahang Anglo. Nahanda rin po ipaglaban ang ating inang bayan. Magsama-sama po tayo. Lulusin mo ba tayo? Ayan, dumarami na tayo. Marcos, umalis ka na dyan habang may pagkakataon ka pa. Putang ina ka. Mga kabayan, Anglo Sector Labor. At kami po nila mga kabayan. Maraming salamat mga kaibigan at mga kababayan ko. Huwag tayong magbago sa mga Duterte. Yan ang pag-asa ng bayan. Salamat sa inyo. Marcos! Marcos na magnanakaw! Walang hiya ka! O kinam! Kinam! Salamat! Salamat, Abo. Maraming salamat po kapatid. Ngayon po may kunting announcement lang po tayo. Daan na ang gusto nating lahat dito ay Marcos Resign! Marcos Resign! Marcos Resign! Maraming salamat po. Huwag po tayo magsasawa, huwag tayong manghihina sapagkat tayo ang taong bayan, ang kapangyarihan ay sa atin at hindi sa mga ulalo na nasa Malacanang, hindi sa mga ulalo na nasa Senado, hindi sa mga ulalo na nasa House of Representatives at hindi sa mga ulalo na sa mga tanggapan ng ating mga pamahalaang ahensya ng ating pamahalaan. Maraming salamat po! Mabuhay ang Pilipino! Maging sabihin ang saloobin natin na Marcos Resign. Ano pong pakiusap ko sa inyo sa ating mga tahanan?
para makita ng mga dumadaan 24 hours na ayaw na natin kay Marcos, maglagay tayo ng mga kartolina roon, papel roon, nakalagay, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Lagay nila sa ating mga bahay. Yung mga motorsiklo natin, lagyan natin din ang ating saloobin. Ang ating saloobin ay Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Meron tayong mga sasakyan. Lagyan din natin ang sticker ng ating gustong mangyari. At ano yon? Marcos resign! Marcos resign! Pagkatapos ngayon, mabubukling na siya doon sa PhilHealth. May lalabas ng desisyon ng Korte Suprema. Ibabalik niya. Oh, hindi mo malinawanag na panloloko yan. Pinagloloko na tayo. Papayag ba tayo mga kasama? Papayag ba tayong gaguhin tayo? Papayag ba tayong lokohin tayo ng mga malalakas ang tama? Anong sigaw natin mga kababayan? Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Ng Blue Ribbon, yan bang ayaw sa korupsyon? Oo. Pinagtatakpan! Pagkatapos, yung kanyang mga tuta sa Senado, dapat mayroong immunity yung mga whistleblowers. Ang daming batas na nariyan ang mga nagtuturo ng mga tiwali kahit sila ay sangkot. Binibigyan ng immunity. Bakit ayaw nila? Ayaw nilang ituro sila. Di ba? Oh, yan ba ang ayaw sa korupsyon? So, hindi lang magnanakaw, manloloko pa. Anong klaseng pangulo yan? Kaya anong dapat nating isigaw? Mga kasama? Marcos resign! 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 Ang problema, kami nakikiusap na yung mga dumadaan ay bumusina at napakalakas po ng pagtugon ng ating mga mamamayan. Ang daming bumusina. Kung yun lang ang batayan natin, talagang wala nang may gusto kay BBM. Wala na! Paano ba naman, hindi lang niya tayo ninakawan, niloloko pa tayo? Paano sinasabi ko? Diba? Sabi niya, ayaw daw niya sa corruption. Sabi niya, kung hindi daw siya Pangulo, sasama siya tayo. Sasamahan niya tayo. Eh kung ayaw niya sa korupsyon, bakit yung pinipilit niyang ilagay na ombudsman? Eh tao niya, isinusuka ng JBC. Walang may gusto kay Remulla maging ombudsman. Pero may kaso sa ombudsman mismo, yung kanyang gustong mag-ombudsman. Pinraso nila na i-dismiss yung kaso ni Senator Amy Marcos para yung tiyempo ay kung saan gagawa ng shortlist para walang kaso, para magka-clearance. Pagkatapos, meron pong patakaran sa ombudsman na kapag kayo ay naghain ng kaso, idadakit agad, bibigyan agad ng number, docket number, para ilagay sa system at hindi magkaroon ng clearance. Bakit yung final ni Mayor Baste at yung final ko, ayaw nilang idakit para may clearance si Remulla, para isiksik nila para maging ombudsman, bagamat hindi qualified, para pagkatapos ng termino niya, siya ay maprotektahan? Yan ba ang ayaw sa corruption? Para yung mga madidimanda sa flood control ay protektahan? Para sa unang-unang pagkakataon, politiko ang ombudsman. Walang politiko
naging ombudsman. Bakit? Kasi nga, dapat independent ang ombudsman. Walang political ties ang gagawin yung ombudsman. Dati niyang tauhan, politiko. Oh, yan ba ang ayaw sa corruption? Oh, di ba? Niloloko tayo. Oh, di ba? Pagkatapos, nung si Senator Marcoleta ay papalapit na ng sama-sama tayo. Andito na lahat. Solid lahat. Marcos Rizal. Yan ang gusto ng lahat. Kaya Marcos, kung nanonood ka, mag-isip-isip ka na habang may panahon pa.